Hello, hello. Praise, praise. Hello, that's Marcus. Hey. 4, 2. Hey. 4, 2, 8. Hey. 4, 2. Amen. Good morning po sa ating lahat. Good morning. Tunay nga po na kada umaga po ako po lagi ko po talagang pinagpapasalamat kay Lord na binigyan niya muli tayo ng panibagong buhay, panibagong araw, panibagong pagkakataon. And ayan, naniniwala po ba tayo na kay Lord walang imposible? Amen. Sabi nga po na, with God, all things are possible. And sabi din po, di ba, when we are weak, He makes us strong. And kapag din po tayo ay naghihirap, si Lord, papayamanin tayo. Amen? Amen. So sa Diyos, walang imposible. And let's declare itong salita na ito ngayong umaga. Amen po ba yun? Amen. So sige po, simulan natin na papurihan, awitan sa pangin ng Panginoon. Hallelujah! All things are possible. Yes, Lord! Yes, Lord!
yan. Sa iyong pagmamahal sa amin, Panginoon. Tunay nga, Lord, na binigay mo ang iyong buhay sa amin. And I thank you for this, Lord. Sa iyo nga po, Panginoon, ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pasasalamat, Panginoon. You deserve everything, Lord.
Magandang umaga po. Papuri sa Diyos sa pagtipon niyo sa atin po sa umagang ito. At ito yung last month nung pag-aaral natin patungkol sa pananampalataya. At ang focus po ng ating pagtuturo sa umagang ito ay yung unwavering faith, pananampalataya hindi natitinan. Pag-pray niyo po ako kasi medyo low mat ang energy ko. Ako po yung nagbantay kay Nympha gabi na sa... Nakakonfine po siya ngayon sa Bataan Doctors. Kahapon, umaga, nagsasuffer siya from diarrhea, no? Naging severe. So, 12 beses kahapon, bago siya din sa hospital, 12 beses siyang nagdumi. For tubig, kaya hinang-hina siya, sakit ang ulo, nagsusuka. Kaya, nung around 9 o'clock na gabi, o past 9 o'clock, dinala namin sa PDH. So, binantayan ko siya doon, at yung umaga, si Angel naman nagpunta doon. Kaya, mahuli ako yung umaga. Amen. So, salamat sa Panginoon Diyos. So, sa mga nakaraang 2 buwan at kalahati, ang naging paksa po ng ating paghahayag sa iglesia ng mga pastor ay patungkol po sa pananampalataya. Laging doon sa revival night na po. Pero lang nung nakaraang nearness. Kaya tiyak ko po na napakarami po kayong natutunan. Sana by this time po patungkol sa pananampalataya. Lalo na doon sa Hebrews chapter 11, na ito ay nadaanan na rin po ninyo. At saglit ko lang yung nabanggitin kasi hindi po yan yung ating main verse. At ang sabi po rito, pwede niyo ako sabihin habang binabasa yun. Ngayon, ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan. Okay? Sa English, substance or assurance of things hoped for. Ang sinasabi yung substance, yung hypostasis sa Griego. Ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita, no? The conviction of things not seen. At a few verses later on, sinabi naman ulat, at kung walang pananampalataya ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos, sapagkat ang sinumang lumalapit sa Kanya ay dapat sa mampalatayang una may Diyos, at pangalawa siya ay ang tagapagbigay ng timpala, the rewarder sa mga masigasig na mahanap sa Kanya. The rewarder of those who diligently seek Him. Ngayon, pagdating dun sa verse na yan, pagbaba, makikita niyo na sa chapter 11 na yan, napakaraming halimbawa ng mga natawag natin bayani ng pananampalataya. Napakarami po nakalista doon. Okay? Si Abel, si Enoch, si Abraham, maski sila Barak, sila Samson, na isulat siya, sila Enoch, sila Noah, sila Sarah. Pero meron din mga binanggit doon na walang pangalan. Okay? Kasi sinabi lang sa kanila sa pagdating sa verse 33, yung mga iyon, no? Kasi mga pangalan binanggit doon, sabi doon, ang mga ito, sa pamamagitan ng pananampalataya, lumupig ng mga kaharian, naglapat ng katarungan, nagtamo ng mga pangako, nagpatikom ng mga bibig ng mga leyon, pumatay ng bisa ng apoy, tumakas sa mga talim ng tabak, lumakas mula sa kahinaan, naging makapangyarihan sa digmaan. Nagpaulong mga hukbong dayuhan. Hindi na din nagkapakarami po kasi niyan, mga heroes of faith. Okay? Yung kinulayan ni Angel ng pula na yan, kasi kagabi, tinignan niyo, Daddy, hindi maganda ginawang PowerPoint, ayusin ko. So, inayos niya ito kagabi. Kaya, tapos may tiniyatan na rin siya natapos, no? Ang pag-aayos niya. At ang focus sa ating aral ngayon, magkakarakter study tayo dito sa nakapulang ko. Siguro tiyak po meron kayong idea kung sino yung nagpatikom ng mga bibig ng mga leyon. May idea ba kayo sino?
Sino? Mateo? Judas? Si Daniel. Okay. Pumatay ng bisa ng apoy. Sino mo yun? May idea kayo kung sino? Bisa ng apoy, wala epekto sa kanila. Okay? Okay, kung nagamitin niyo yung kanilang Babylonian name, si Shadrach, si Meshach, si Abednego. Okay? Sumalit tayo manalangin. Aming Diyos, sa bagay ito, muli namin na talaga sa inyo, ang aming pag-aaral, ang pag-aaral ko ng inyong salita, kinikilala na kayo ang Diyos. Kaya sa isang Diyos. Ang Diyos na mumula sa magpawalang hanggan sa kawalang hanggan. The self-existent God. The God who created. The God who gave us breath and life. And even nagdala sa amin yung araw na ito. The God who is self-existent, the great I am. At the God na kumilos sa buhay ng mga maraming mananampalataya mula sa lumang tipan, maging sa bagong tipan. At maging sa kanyang mga anak sa aming mga panahon. Kinikilala namin, O Diyos, na kayo ang siyang kakayahan na kumilos sa inyo pong mga anak at magkaloob ng pananampalataya at magpasagana din po dito. Dalangin namin, O Diyos, sa bagay dito na kami po inyo pong samahan, turuan ng banal na Espiritu na aming nakilang guro. At dalangin namin, Panginoon, ng bawat isa po sa amin yung magpasabog po sa anuman inyo pong i-impress po sa amin na leksyon, application sa aming buhay. Doon din naman kinikilala namin na kayo ang aming Diyos na matuwid, Diyos na banal. At ang anghel nga po nasa paligid yung trono, maya't maya, day and night, Lord, they shout, Holy, Holy, Holy is the Lord God Almighty. Kaya, O Diyos, aming paglapit din po, O Diyos. Hiningi po kami, Panginoon, kapatawaran, pagdilinis po sa amin po ng pagkakasalan, pagkasalan, paglabag sa inyong kalooban. Sinadya na namin hindi, Lord. Dilinis po kami sa bagay na padalangin namin. Bawat isa po sa amin ay pusipusin ng banal na Espiritu upang siya kami kanyang gabayan. Bigyan ng kaliwanagan sa iyong salita. At upang, Lord, sa lahat po na gagawin namin sa bagay ito, kayo lamang po, Diyos, ang siyang nagtataas. Kayo lamang tatanggap, Lord, ng karangalan ng kalawatigan. Sabat kayo lamang ang siyang katanging-tanging, dapat at kamanggap po nito. Salamat po ang sa pamamagitan ng Panginoon na si Jesus. Pinilig pa namin ito. Amen. So, may idea na kayo kung sinikiltukoy ko. Okay? Kaya, yung Hebrews chapter 11 na yan, bago yung isinulat, siyempre, mayroong Hebrews 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay? At bakit nga mo isinulat nung writer? Hindi po na-identify kung sino po writer ng Hebrews. Okay? Pero bakit nga ba ito isinulat? At kayo ba ito isinulat? Okay? Sinulat ito sa mga Kristiyanong Hebrew Christians. Pero, meron din mga recipient ng sulat na yan ng mga kasama lang nila, mga kapwa nila mga Hebrew, pero hindi pa mananampalatayang tunay. Nakikisali lang sa kanila. Nakikifellowship lang sa kanila. Sumasama sa kanilang mga gawain. Pero, hindi pa lubusan nagpapasakop sa Diyos. Hindi pa lubusan lumalapit sa Panginoon Yesus. Hindi pa lubusan nagsisisi at sumasampalataya. Intellectually, alam nila, tanggap na nila ang kakulangan ng Panginoon Yesus. Kaya sa aklat pa ng Hebrews, meron pa mga warning dito. In fact, in 4 chapters, bago po ang Hebrews 11, meron pa mga warnings dyan. At ang warning doon, yung babala, huwag kayong makontento. Hanggang dyan lang kayo, kinakailangan lumapit kayo sa Panginoong Yesus. Sabi ng Panginoon, si come to me. Lumapit kayo sa Panginoong Yesus. Kilalanin niyo siya, magsisingis mga kasalanan ninyo. Tandaan niyo yung mga ginawa ko sa mga makitigas na ulang mga Hudyo ng nakaraan. May mga warning yan. And pagdating sa dulo ng verse 10, chapter 10, yung pinakahuli warning doon, sabi, hindi siya nagagala kung nakisali ka na, tapos umatras ka pa. Okay? And then sinabi niya, ang matuwid ay na mamuhay sa pananampalataya. At kinukot ng writer ng Hebrews, si Propeta Habakuk. Sabi ni Propeta Habakuk, the righteous, ang matuwid ay namumuhay sa pananampalataya.
Kaya tatandaan niyo mga kapatid, kasi maaaring sabihin ng isang tao, may pananampalataya ako. Pero napakahalaga po na pag sinabi may pananampalataya ka, merong pinagtutuunan, may object ang iyong pananampalataya. Hindi pwede may faith lang. Kundi, I have faith in God. I have faith in the Lord Jesus Christ. Hindi I have faith lang. Okay? So, kaya, ito yung tinuturo, kaya nga sinasabi doon, si Jesus, siya yung author na akda ng ating pananampalataya. Hindi lang akda, kundi siya ang perfecter or finisher ng ating pananampalataya. Yun din ang sinabi ng ikasulat ng Hebrews. Kaya, with that as a background, kaya nagsimula po yung verse 11, chapter 11 ng now, okay? Kaya, now, faith is the assurance. Kasi sinasabi niya sa kanila, itong mga Hudyo na nagdadalawang isip pa, sinabi sa kanila, kung gusto niyo kalugdan kayo ng Diyos, kinakailangan mamuhay kayo ng may pananampalataya. And then, in-explain niya ngayon, kaya ganito ang pananampalataya. Saka in-explain sa verse 1. Yan nga po yung ating binasa. So, yung verse 1 na yan, hindi naman exactly definition yan eh. That is more of a description of faith. That is more of a nature of faith. Okay? Kasi kung kompleto yun, dapat mas kompleto, pero dinidescribe niya. So, mag-focus tayo dito, at tatandaan natin, sabi rito, yung faith daw mo yan, yung parang bang may pag-asa ka, okay? You're hoping for something, hindi pa nangyayari, pero as if nangyari na. Okay? As if nangyari na. So, yung faith na yun, okay, yung faith na yun, yung inaasahan mo, para bang hawak mo na. Okay? Para bang yung mga mananampalataya sa loob ng tipan, sinasabihan sa kanila may darating na Mesiyas. Hindi dumating sa anak kapangahunan kay Jesus. Pero, naniwala sila as if nandun na. Kaya kinalugdan sila ng Diyos. May mga pangako sa kanila ng Diyos. Pinangako si Abraham sila, Isaac sila, Jacob ng lupa. Lupang pangako. Nakapak ba sila doon? Hindi. Hindi naman sila nakaapak doon eh. Pero, nabuhay sila as if sa kanila na. Kaya kinalugdan sila ng Diyos. Ganun ang faith. And then, sabi ito, ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Hindi mo nakikita ito, pero may paninindigan ka na parang nakita mo na. Ganun ang faith. So, yung faith will bring about convictions. At titignan natin na yung epekto ng conviction. Ano bang epekto ng conviction? No? Yung paninindigan. So, faith is living on the basis of things not seen and being so sure, tiyak na tiyak ka na ito'y totoo, ito'y mangyayari. Kaya ito naging paninindigan mo. Okay? They become your convictions. So, real faith in the Word of God causes convictions. Kaya meron mong ganyan mga paninindigan sa inyong buhay Kristiyano kasi may tiwala ka sa Diyos. May tiwala ka sa Kanyang sinabi. At yung conviction na yun will control your behavior, kung paano ka kikilos, and will transform your character. Kasi may conviction ka na, may pinangahawakan ka na. Kaya yung pagkilos mo, yung pag-iisip mo, yung pananalita mo, naapektuhan ng iyong paninindigan. Kaya ikaw ay nababago, nahuhubog ayon sa kalooban ng Diyos. Kasi nagkaroon ka na ng paninindigan. Okay? So, titingnan natin yung characteristics ng isang unwavering faith. Isang pananampalataya hindi natitinag. Okay? At isang chapter lang po titingnan natin, 21 verses, sa Daniel chapter 1. Daniel chapter 1. Habang hindi mo, pwede niyo basahin yung verse na yun. So, sabi diyan, di ba? Noong 3 taon, ng paghahari ni Haring Jehoiakim sa Huda, so si Haring Jehoiakim, parang siya ng Buddha. Tandaan niyo ng panahon na to,
hati ang Israel. Merong Southern Kingdom at meron Northern Kingdom. Diba? Nahati yan pagkatapos nung paghahari ni Hari Solomon dun sa mga anak niya, naghati-hati na, 2 piraso. No? Yung Northern Kingdom, 10 tribo. Yung Southern Kingdom, si Judah at si Benjamin. Yung Northern Kingdom, nakubkub yan ng bansa ng Assyria. More than 100 years bago nakubkob itong Judah, the Southern Kingdom. Kaya, nung kinukubkob, no, inaatake, parang yung nangyari sa Israel, no, inaatake ng pagkat ni Hari Nabucodonosor, ang Judah, mga sa Northern Kingdom, nabihag na sila, naitapon na sila sa ibang lugar ng bansa ng Assyria more than 100 years before that. At ito ang nangyari ito around 605 BC, before Christ. Wala pang pinapangaral sa atin noon, okay? Ngayon, sabi dito, pero yung pangyayari yan, alam niyo ba, pinahintulutan ng Panginoon. Kumikilos ang Panginoon dito sa sitwasyon na ito. No? Pinahintulutan ng Panginoon na bihagin niya si Haring Joachim at sangsamin ang ilang kasangkapan sa templo. Lahat ng ito ay dinala ni Nebuchadnezzar sa lupain ng Babylonia at inilagay sa kabangyaman ng templo ng kanyang mga Diyos. Ngayon, ang title kasi itong number 1 na ito, Unwavering Faith will win during difficult times. Nasa isang panahon sila na inatake sila. So, they were in a difficult time. Like what happened ngayon, nangyari ngayon dito sa Israel-Gaza conflict. Ano? Diyan masusubukan ngayon ang pananampalataya nila. Okay? So, maging sa inyo, ito, no, mga points ito na pwede mo tingnan, araw-araw susubukan ninyo yung pananampalataya. Kailangan ka lang maging aware sa mga choices na gagawin mo. Okay? At online for wisdom para maintindihan mo, bakit nga ba ito hinahayaan na Diyos na ba yung kanyang kalooban sa bagay na ito? At yung pangatlo, tiyak ka, nalawin ka ng Diyos, pero hindi ka tiniwala ng Diyos. God will never fail you. No? God will never fail you. So, nangyari ito sa bayan ng Huda, okay, specific sa Judah nangyari ito eh. Bakit? Dahil sa naipon yung kanilang pagsalang-sang sa Diyos. Tinutularan nila yung kasalanan ng kanilang mga nation, mga katabing nation. Idolatry. Okay. Nagagaya na sila, nagdidiyos-diyosan na rin sila. Hindi na si Yahweh kung nalalapitan. Injustice. Kitang-kita yan, ano? Sa kanilang bansa. Napakaraming bagay na ginagawa nila na hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos, binigay sa kanila sa mga batas na binigay sa magitan ni Moses. Kaya anong nangyari? Kinatulan sila ng Diyos. At bahagi ng judgment na yan, yung pagkubkub sa kanila, yung pagsakop sa kanila ng bayan ng Babylon. 3 beses po matake yung bayan ng Babylon sa kanila. No? Kaya for 70 years, 70 taon, nabiyag sila sa Babylon. At itinuro sa kanila yung kultura ng mga Chaldeans. No? Yung Chaldeans yung culture. No? Pangalawa, no? An unwavering faith will triumph over pride. Sabi rito, iniutos ng Hari Aspenas ang pinakamataas na opisyal ng palasyo na pumili ng ilang Israelitang kabilang sa angka ng mga hari, okay? Royal blood, at ilang sa angka ng mga maharlika, mga nobles. Ang pipiliin nila ay mga kabataan na walang kapansanan, makikisig, matatalino, madaling turuan, may malawak na pangunawa at karapat-dapat maglingkod sa palasyo. Tuturuan din sila ng wika at panitika ng mga taga-Babylonia. Sa English, Chaldeans. Chaldeans kasi Babylonia din yung culture nila. No? Iniutos ng hari na sila paglaanan ng pagkain at alak araw-araw mula sa kanyang sariling pagkain at alak. 3 taon silang sasanayin bago maglingkod sa hari. Kabilang sa mga napila ay sina Daniel, Hananiah, Misael, Azariah, na pawang nagmula sa diki ng Judah. Yan yung kanilang Hebrew names, original names. Okay? Si Shadrach, Meshach, Abednego, yan si Hananiah, Misael, Azariah. Si Daniel naging Belshazzar. Binako ba nakita natin yan? No? Kaya, sa sitwasyon na to, no? Sa sitwasyon na to, maaaring isipin ng, kasi piling-pili sila.
there were about, sa commentators, there were about 50, 175 na mga teenagers. Pinili sila mula sa mga kabataan ng Huda, sa dami nun, ilan lang yung kinuha. At nakita nyo yung criteria. Magandang lalaki, matalino. Talagang sila yung crème de la crème, the best of the crop. Pinili sila. At kapag kanya, ang tendency na mapinili nila ay maaring tumaas ang pride. Maaring yumaman. Pwede mangyari yan, di ba? Kasi, pinili ako ng hari, pinili ako ng para siyang paglingkuran, pinili ako, siguro talagang magwapo, siguro talaga ako, matalim talaga ako. It can be a cause of pride. Dahil yung mga talento, kakayahan na mayroon sila. Sa mga mananampalataya, isang application ito sa atin, kasi alam natin binigyan tayo ng mga kaloob ng Diyos. Bawat mananampalataya may kaloob ng Diyos. Wala pong mananampalataya na walang spiritual gift. Okay? Every believer, every true believer has at least one spiritual gift. Hindi pwede sabihin, ayaw ko mag-gift kasi wala nang spiritual gift. Hindi mo lang na-discover pa. You have at least one. Okay? As it is the Holy Spirit who allocates kung ano ang kaloob na bibigay sa iyo. Kung ba ng Espiritu ang pag-decide niya. Hindi ikaw. Okay? It is the Holy Spirit who allocates that. So, salamat ka kung ano ibigay sa iyo na spiritual na kaloob or ano mga kakayahan na binigay sa iyo ng Panginoon. Not necessarily spiritual, no? In nature. No? At bantayan yung puso mo. Bakit, ang galing ko naman kumanta. Ang galing ko naman magturo. Ang galing ko naman. Ganda. Pwede makataas ng pride. Ingatan po natin yung sarili natin doon. Kasi natekto yung ating character. Ang focus dapat natin yung spiritual character. At gamitin natin yon ang naman ibigay sa atin ng Panginoon para sa kanyang kaluwalhatian. Ang plano po ni Hari Nebuchadnezzar, bakit niya pinili itong mga to? Upang sa 3 taon iti-train niya sila, kasi mga fast learner to, tutulungan sila sa kultura ng mga Chaldean, mga Babylonian. At once natulungan sila, mas madali na sila makontrol. Okay? So it's makontrol. At sila maging representative ng Babylon sa bayan ng Israel. Na, kumbaga, kung ano yung iniisip ng hari, ito rin ang iniisip niya. Tapos na-train sila. Kung may gusto ng bayan ng Babylon, ito rin dapat na gusto nila. Ganyan, no? So, maaaring iniisip ng mga napiling ito, no? Sa hari sigurado, mabango ako sa hari, tapos napili ako. So, pwedeng makakos ito ng pride. Pero, nakita natin mamaya, no? Ibang-iba yung nangyari dun sa 4 na Hebrew na ito, no? Ano nangyari? Among these were Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah of the tribe of Judah. No? Yung mga napili. So, nakapili ng around 50 to 75 mga teenagers, young people, kasama yung 4 na yan. Ano? Kaya lang, itong 4 na to, pinili sila, pero pinalitan, ano? Pinalitan yung kanilang mga pangalan. Si Daniel, tinawag na Belteshazzar. Si Hananiah, tinawag na Shadrach. Si Mishael, tinawag na Meshach. Si Azariah, tinawag na Abednego. Pero alam niyo po, yung pagpalit ng mga pangalan na yun, malaki po ang epekto niyo sa kanila. Meron po kasing significance yung name nila, no? Tingnan natin. So the Hebrew name reflected kung ano yung godly upbringing nila, kung paano sila pinalaki, no? Kung paano yung pananaw ng kanilang mga magulang. So, yung commander ni Nebuchadnezzar, pinalitan yung pangalan nitong 4 na to, okay? Para, bakit? Maitaas yung mga Diyos-Diyosan ng Babylon. Si Bel or Baal at si Aku. Kasi Daniel, na ibig sabihin ng pangalan niya sa Hebrew ay God is judge, pinalitan ng Bel protect the king. Okay? Si Hananiah, nagsabihin, the Lord is gracious, pinalitan ng Shadrach, nagsabihin, under the command of Aku. Si Aku yung Diyos-Diyosan nila. Si Mishael, sabi doon, who is what the Lord is, pinalitan ng who is what Aku. So yung Lord, pinalitan ng Aku, yung Diyos-Diyosan nila. Si Azariah, the Lord is my helper, pinalitan ng Abednego, the servant of Nebo. Si Nebo yung anak daw ni Baal, mga Diyos-Diyosan nila. Okay? So, in doing this, tinatanggal
ng mga opisyal ng Babylon yung influence, yung godly influence mga Hebrew sa kanila para mabago yung kanilang mga pananaw, para pamamagitan ng paggawa nila ito, akala nila, mababago nila yung pagkatao, mababago nila yung paniniwala ng mga kabataan ito. Yun yung intention nila. No? At isa pa man ay upang maitaas ang parangalan, yung kanilang mga Diyos-Diyosan. Yun ang main intention nila, no? Yung Diyos-Diyosan nila na si Aku, pakalang si Baal o si Bel, at yung si Nebo, anak daw ni Baal. Okay? So, ano nangyari? Parang nawalan sila. Para sila nawalan ng pangalan. They suffered loss. So it is not possible to always prevent personal loss. Sometimes na-allow na doon that you'll experience personal loss. But it is possible to respond to it in ways that glorify God. Kahit na mangyari, nalalaw naman doon mangyari, pwede ka nag-responde sa kaparaanan na kalulugod pa rin sa Diyos. So hindi ka ng karunungan kapag nangyari yan sa iyo, magtiwala ka sa Diyos, okay? At huwag ka magpag-compromise. Hindi lang yan, huwag lang sa isipin sa iyo mo. Ipanalangin mo rin yung iba na maaaring gano'n din yung kanila magiging karanasan. No? Point number 4. An unwavering faith will stand on principle. Ang pananampalataya hindi matitinag. Okay? May panananghawakan siyang prinsipyo. Hindi siya basta-basta bibigay. No? Inutos ng hari na sila yung paglakaran ng pagkain at alak araw-araw mula sa kanyang sariling pagkain at alak. Special yun. Kasi pagkain to ng hari eh. Okay? Pero pinasya ni Daniel na hindi niya durungisan ng kanyang sarili sa pamamagitan ng mga pagkain at alak na galing sa hari. Kaya, ipinakiusap niya kay Aspenas na huwag silang pakainin, okay, huwag sila, gusto rin kasama yung tatlong kaibigan niya, huwag silang pakainin at painumin ng mga iyon. Yung mga pagkain kasi niya, pagkain ng pagkain, these were devoted to idols, mga Diyos-Diyosan nila. So kapag nakisali ka doon, nakikain ka doon, is understood as para bang ino-honor mo yung mga Diyos-Diyosan nila. Okay? So Daniel made up his mind not to engage in compromise by being untrue to God's code of commitment. Kasi God's code of commitment is huwag mong dudungisan ang sarili mo sa magitan ng pagtulad, paggaya sa mga gawain ng mga bayan na hindi nakadiyos sa kanilang kapaligiran. So we have to be committed not to be influenced, na hindi sila madumisan, hindi sila tuludan. Also, sa Leviticus chapter 11, meron mga certain dietary laws na binigay ang Diyos. Okay? Na mga pagkain na hindi dapat kainin. No? At yun ay may mga pagkain actually ngayon na pinagbawal ng Diyos. Actually ito ay mga pagkain na kinakain ng mga pagano, mga hindi naniniwala sa Diyos. So yung Samson Arthur study Bible. So, what do you do? Kapag pinilit sa'yo, pinipili sila, hari, galing ka sa hari, ito kakainin ninyo. What will you do? Anong gagawin mo? So, pisino mo, sabi ng boss mo, ito isulat mo kahit hindi yung tama. Sa trabaho mo, may pagagawa sa'yo na alam mo, hindi makakristyano. Attend tayo ng parade na to. Pero yung parade na yan, sino yung tinataas? Maka-Diyos ba yun? Minsan maka-experience ko tayo ng ganyan sa workplace. Maka-experience tayo yan. At maging sa ng pamilya, kapag lang mo may kasama ka ng mga believer, which is normal na may nakasama ka. Kaya pag sinabi nila, oh, pongits tayo. Ano tayo, no? Meron tayong 20-20 o whatever. Ano lang to, for fun lang, pero meron ng ano. So, paano yung prinsipyo mo? Magbibigay ka sa pressure? No? So, pray for those in authority over you who may want to do things that will displease the Lord. Maaaring mangyari yan, lalo na sa iyong pinagtatrabahuhan. Hindi na sa pinagtatrabahuhan, maging sa mga bansa. Ang mga liderato ng mga bansa ngayon, kaya lalo na sa North America, sa
European countries, no? May mga batas sila na hindi na pwede, halimbawa, na magturo, mag-share ng gospel, mahuhuli ka, bawal yan, hindi pwede influensyahan. Hindi mo pwede pigilan yung anak mo kapag sabi siyang bata siya na gusto ko magpa-sex change. Hindi mo pwede, bilang magulang, hindi ka pwede mag-intervene. May mga ganun na yan, mga batas. Kasi kung saan hindi mahuhuli ka. Okay? So, in those cases, pray for wisdom and grace to maintain a loving attitude. Kailangan mahalin mo pa rin sila, no? Pray for wisdom and grace. Pero dapat ka mahindigan pa rin sa biblical principles. So, base your decision on the principle from God's Word. Kaya lang, ang punto ko nito, paano mo babase ang decision mo ayon sa salita ng Diyos kung hindi ka nag-aaral, nagbubulay-bulay, nagbabasa ng salita ng Diyos? Hindi mo alam magagawin mo sa mga ganong sitwasyon. Kaya napakahalaga po, nang sa araw-araw, hindi mo lang binabasa, minay-meditate mo. Pinag-aaralan mo talaga ang salita ng Diyos. Upang sa pagdating ng panahon na kailangan mo, na naman pinangahawakan na prinsipyo mula sa salita ng Diyos na maging guide mo. So, hindi dapat nabasihan mo yung na-intimidate ka o yung iyong barkada, ganito ang gusto, may sabay ka lang, ganyan. Pag na dumating sa sitwasyon na yan, deal with it in a wise and respectful manner. So, sa kaisipan po ng mga ni Hari Nebuchadnezzar, actually, parang uy, I'm giving favor dito sa mga kabataan ito kasi they will be receiving the best food, the best education. Okay? The best food, the best education, no? Everything that is best in Babylon, natatanggap ng mga kabataan ito. Pero, okay lang yung kung, diba? Sa edukasyon. Kasi doon, aral sila, marami sila matutunan na wala rin nilituturo sa kanilang pinagaling ng bahay sa Judah. Diba? Maaaring ito sa siyensya, sa akham, sa architecture, in other things they can learn. Hindi naman problema yung matuto. Wala naman pinagbawal ang Diyos na prohibition on learning sa mga non-moral issues. No? Like sa science, engineering, magaling na Babylon dyan. No? Kaya lang, pag inutusan sila something that is directly against the Word of God, yun, iba na yun. Okay? Iba na yun. Number 5, an unwavering faith will enjoy God's favor. Sabi sa Daniel chapter 1 verse 9, and God gave Daniel favor and compassion in the sight of the chief of the eunuchs. So yung eunuch, yung official nila, no? The Hebrew word translated favor, ibig sabihin nun, meron itong implication ng kabutihan. Okay? Kabutihang loob. Goodness, kindness, malalim ang ibig sabihin niya, may affection, para bang may care, may love, tender, unfailing love. Kaya, yun ibig sabihin nun, ng favor na binigay kay Daniel. Ang sabi doon, sino ibigay ng favor? Ang Diyos. God gave. Okay? God gave. So, hinimok ng Diyos yung puso ng chief, ng opisyal, para paboran o talugdan si Daniel. Kasi, sa sarili nga, hindi niya kalulugdan yun. Kasi ako kontrahin niya utos ng hari. So, ang Diyos din ang kumilo sa puso ni Aspenas. So, ang Diyos, nagagalak siya at nagbibigay siya ng special grace doon sa mga tao ng puso ay nagagalak din sa Kanya. Kasi sabi niyo, di ba? And without faith, it is impossible to please God. So when you please God with your life, God's favor will also be upon you. So that, like yung sabi ni Moses, Exodus 33, verse 13, hayaan mo malaman ko ang iyong ways, inyong kaparaanan, ang inyong mga tinuturo, para lalo ka makilala, so that I may find favor in thy sight. Pwede natin maging prayer ito. Kaya na pwede natin maging prayer ito kung willing din tayo. Hindi lang malaman, kundi sundin. Tumalima doon sa
gusto ng Diyos. So when Daniel chose to obey God by not following yung utos ng hari na tamarin, yung karne na yan, yung alak na yan, nagpakita siya ng great faith. Nagpakita siya ng great courage. Kasi merong pwede ko sa kanya yun. Ang kulit mo, ha? Ba't ayaw mo? Bakit mo kasamahan mo? Okay lang sa kanila. Ba't kayo apat ayaw niyo? Gusto niyo bang mapagutan ng ulo right now? Gusto niyo bang isumulo kayo sa hari? Pwede gawin niyo nung chief of the eunuchs, mga opisyal, pwede naman isuplong ito eh. Kay hari. Kasi pag nalaman ni hari ito, alagod sila. No? Kaya lang, mas pinili nila yung isipin ng Diyos kaysa yung kalugdan ng mga opisyal ng hari o ng hari ninyo. Alam ni Daniel, no, na kapag kanyang i-refuse, yung special diet na binibigay ng hari sa kanila, pwede magkaroon ng mga serious consequences. Matatanggal na sila, gusto mga pinili, mga special, mga teenagers, hindi na matatanggal. Pwedeng ikamamakay din nila yun. May consequence yun. But Daniel was more interested na sumunod sa Diyos, okay, rather than avoiding yung punishment na maaaring manggaling sa hari o sa opisyal niya. Tama yung kanya mga priorities. At ang nangyari doon, God honored His obedience. Niloob naman ng Diyos na siya kalugdan at pagbigyan ni Aspenas. So ang Diyos mismo ang kumilos, pinakita niya ng favor niya na kay Daniel sa pamagitan ng pagkilos sa puso ni Aspenas para si Daniel, okay kung si Daniel. Naging malapit siya, naging mabait siya kay Daniel. To the obedient, God's favor is the rich reward. When you obey, there is always a reward. Sabi sa Psalm 84 verse 11, For the Lord God is a sun and shield. The Lord bestows favor and honor. No good thing does He withhold from those who walk uprightly. Ang ganda. Walang withhold. Withhold sa Tagalog. Wala siyang hindi bibigay. Okay? Sa mga lumalakad ng matuwid. No good thing. Hindi lang thing, ha? No good thing. Yung alam ng Diyos sa makabubuti para sa mga lumalakad ng matuwid, ibibigay niya ito. Ayan yung pangako. No? Sa Psalm 84, verse 11. An unwavering faith will conquer fear. Isa sa kalaban po natin sa ating buhay habang tayo lumalakad sa ating mundo na to is fear. Kapag mayroong mga certain situations tayong nakakaharap. Ngunit sinabi niya kay Daniel, natatakot lamang ako sa gagawin sa akin ng mahal na hari na naglaan ng pagkain at inumin ninyo. Kapag nakita niyan, mas mahina kayo kaysa sa ibang mga kabataan na pasikadap ninyo. Tiyak na! Ayan. Pupugusan niya ako ng ulo. Natatakot yung official. Na kapag siya lumabag sa hari, sa hari, lagot siya. Buhay niya nakataya. Dahil dito lumapit si Daniel sa bantay na pinagkatiwala ni Aspenas. Si Aspenas kasi sa tagal sa first time. Na mangalaga sa kanya, sa tatlo niyang kaibigan. Pakiusap niya, subukin niyo kami sa loob ng 10 araw. Gulay lang, pagka naging vegetarian, doon silang vegetarian, no? Gulay lang. At tubig ang ibigay ninyo sa amin. Pagkatapos, ihambing ninyo kami sa mga kasintidad namin na pinapakain ninyo sa pagkabigay ng hari at gawin niya sa amin ang nararapat. Sinubok na sila sa loob ng 10 araw. So the people who have an ashamed boldness tend to be people of biblical faith. Etong si Daniel, matapang. Alam niya actually na hindi siya basta-basta pwede kumausap sa mga yan. Na walang consequence kung nagkakali siya. Kaya naglakas loob siya. Sinabi niya yung
gusto niyang mangyari. Dahil ayaw niyang lumabag sa Diyos. Sinabi niya, sabi, subukin mo kami. 10 days lang po, boss. Bossing 10 days lang sa araw lang. Isipin mo, 3 taon silang sasanayin. 10 araw lang naman hinihingi niya. So, like Daniel, maaari nakaka-face ka ng sitwasyon na kinakailangan ng medyo katahanan. Okay? Kapag dumating yun, humingi ka sa Panginoon ng kalakasan. Okay? As you set your heart on doing His will. Kasi sabi, Lord, gusto ko sundin ninyo kalooban. Tulungan niyo ako kung paano kaparaanan ko ito gagawa para may sabi ko doon sa sinuman yung sabi sa akin na ng bagay na dapat kong gawin pero kumukontra sa kalooban ng Diyos. And pray that you have boldness. Also, as you take every opportunity to proclaim God's word. Yung pagpapahipon sa tayo ng Diyos, isa po ito sa pinaka-difficult, tulad, pinaka-difficult na experience sa mga Kristiyano. Do you agree with me? Kasi, isa ito sa major steps of faith na isa mananampalataya. Isa po ito sa akin po eh. Pero, I'm sure na-experience ko rin ito, yung minsan gusto mag-share, pero minsan nangunguna, ninibabaw yung takot ka. Hindi ako pansinin. Baka mamaya kunya-kanyari lang makikinig, pero hindi naman talaga nakikinig. O baka naman, sa kalagitnaan, mag-share ko, bigla na lang aalis. O baka naman, magkipag-debate pa sa akin. O baka naman kung sabihin. Na-experience na rin po yan. Nalaman nila na ako'y born again. Hindi pa kami, burn again. Ganyan. Kaya pag lalapit na ako, sabihin, ayun si God. Iwanan na ako. Okay, hindi nila ako sinasabi sa mga usapan. Experience ko na nga ganyan. No? Expected yan eh. Expected yan. Pero, hindi naman sa lahat ng pagkakataon, nangyayari yun. May mga pagkakataon na inaalala ng Lord na hinug na yung puso ng tao yun. Kaya, makabahagi ka sa Kanya na talagang full-hearted siya nakikinig. At sisisigan niya kanyang kasalanan at sasampalataya kinawa ng Panginoon Jesus. So, praying for boldness. So, mula pa rin nung pagkabata ni Daniel, talagang nalulugod siya kasing gawin ang kalooban ng Diyos at ipahayag ang kapangyarihan ng Diyos. No? Kaya yung kanyang puso, parang ito rin yung puso ni Haring David, na sinabi ni Haring David sa Psalm 40 verse 89, I delight to do your will, O God. Your law is within my heart. I have proclaimed glad tidings of righteousness in the great congregation. And behold, I will not restrain my lips. Hindi ko pipigilan yung aking dati. Ganon din ang attitude ni Daniel, no, parang kakaroon din. Kakaiba naman ito, kakaiba naman ito, dun sa naging attitude ni Aspenas. Isipin mo, itong si Aspenas, no? Siya yung chief of the eunuchs, no? Pero, natatakot siya. No? Baka raw siya mapagutang ng ulo. Si Daniel, hindi natakot mapagutang ng ulo. Okay? Si Aspenas, na kasama mismo dun sa harian ng hari, yun ang natakot. Hindi natakot. So, an unwavering faith will conquer fear. Si Daniel, hindi siya natakot ng kanyang nilapitan ng opisyal at nakiusap. Kahit alam niya na maaari isuplong siya dito at maaari ikamatay nila ito. Naging matapang siya. An unwavering faith will conquer fear. An unwavering faith will be victorious. Tandaan nyo will be victorious when tested. Yes. Ilang beses sinabi ng mga pastor natin na ang faith talagang masusubukan. Wala pong faith na hindi susubukin ng Diyos. Sa ibang kaparaanan, maaaring yung pagsubok na dadaanan mo sa ibang pananampalataya, iba't iba yung kaparaanan na ginagawa ng Diyos. Pero kung totoo ka mananampalataya, tiyak, masusubukan ang iyong pananampalataya. Kapag hindi ka nakaranas na nasubukan yung pananampalataya, i-examine mo sa sarili mo. Totoo ba yung aking pananampalataya? Totoo ba ito? Sabi ni Pastor Wilson Ganda ng Friday, I forgot, sabi ko, ang pangako ng Panginoon Jesus.
dito sa lupa, you will have tribulations. You will have troubles. Natural yun. Bakit? Kasi nasa mundo ka na marami ang hindi mananampalataya. Kaya iyong pananaw, ang pinapaniwalaan, kokontra sa kanilang paninindigan. Kaya natural lamang magkakaroon ng clash. At pagkakaroon ng clash, magkakaroon ng trouble. Nangyayari talaga yan. Talaga mangyayari yan. So, mga sama kapatid na the Christian life is a bed of roses. Huwag mong paniwalaan sa sabi bangkad. May problema ka sa buhay, may masakit ka, poor ka, sira ang marriage mo, saan ang solusyon yan? Lumapit ka sa Diyos, tagabin mo sa Jesus, at lahat yan. So, wala ka na magiging problema. Hindi ba? Maaaring sa kalagayan mong yan, iaalaw na doon ng dyan ka pa rin na maaaring hindi ka pa napopromote, yan pa rin kinikita mo, pero meron maging change sa character mo na tutulong ka na maging content in what you do. Yun maging change doon. Hindi necessarily na pinayaman ka kada ng bagay mo. Okay? So maaaring maraming paraan, pero tiyak, masusubukan. Ito, masusubukan sila. In fact, 10 araw nga lang yung hiningi, di ba? 10 araw nga lang yung hiningi ni Daniel. Kapag nasusubukan daw tayo, tandaan natin na ang Diyos kumikilos para tayo ay mag-mature spiritually. Kasi kung di alaw mo na Lord sa atin, paano tayo mag-mature? Masusubukan mo lang mag-mature kung nakaranas ka sa mahihirap, mga difficult na mga situation. Pero kung isi-isi lang yung life mo, pag dumating yung pagsubok, paano ka ngayon mag-respond? Hindi mo nasubukan. Kaya naalala Lord mangyari yun. Pero tandaan natin yung pangako sa 1 Corinthians 10:13. Pag dumating yun, ang Diyos mismo magbibigay ng sapat na tulong para mo-overcome yun, para maging victorious ka. Kaya manalangin ka rin for wisdom and strength sa bawat pagsubok na kakarapin mo sa buhay mo. Ititest po ng Lord yung ating commitment. Lahat tayo. Commitment natin sa pagpunta sa church, sigawan ng church, prayer groups, yung Bible na, yung Sunday school, yung sariling pamilya mo, pagtuturo sa mga pag-aalaga sa kanila, pagbabahagi mo sa workplace mo, sa mga kaibigan mo, sa mga kasamahan mo, in-test yan ni Lord. In-test yan ni Lord. Ang test ng Panginoon, ang test na maaaring masubukan mo, maaaring maranasan mo, maaaring manggaling direkta sa Diyos. Tulad nung si Abraham, tinest siya direkta ng Diyos nung sabi sa kanya, ialay mo si Isaac. Okay? This is the test na direktang, pagsubok na direktang galing sa Diyos. Pero, maaaring din, ito ay mga pagsubok na dadaanan mo, no? Tulad nung nangyari sa Israel, na nandun sila sa ilan, ang dami na pagsubok dun eh. Dahil sa katigasan ng kanilang ulo, 40 taon sila nandun, anong mga naranasan nila, kahit na ganun, natitigas pa rin mga ulo nila, sinusubok sila ng circumstances na pinalaw ng Lord na dadaanan nila. No? Eh pwede rin magaling kay Satanas mismo yung pagsubok na yun. Tulad yung nangyari kay Job, kay Job. Hindi na permiso sa Diyos na subukan itong si Satan. No? Pero saan man galing yung source na yun, bawat pagsubok, dinisenyo ito ng Diyos para magkaroon ng bungang spiritual sa buhay ng isang mananampalataya. Kahit saan man manggaling yung pagsubok na yun. Kaya itong apat na to, si Daniel, si Shadrach, si Meshach, si Abednego, yung kanilang pagsubok galing sa mga bumiyak sa kanila, no? Nahiwalay sila sa kanilang pamilya, sa kanilang kaibigan, sa kanilang bayan, Huda. Mahirap yun, malaking pagsubok yun. Sabalit, yung kanilang commitment na sa Diyos lang ang kanilang pagtitiwala, hindi nawala yun. Their faith was unwavering, hindi ito natin. Isipin nyo rin, 10 araw lang, no? 10 araw lang ang hiningi ni Daniel. Halimbawa, 2 kayo. Sabihin ng isa, okay, ito yung normal kinakain natin, pero ngayong week na magbabago ako.
Tubig at kulay lang. Palagay niyo ba sa 10 days meron immediate effect? Meron kaya yun? Ganun kabilis lang? Para makita, para pag inihambing, kita kagad na laki na diferensya. Hindi ganun kabilis eh. Water and vegetable. Pero, God intervened. Kasi kumilos ang Diyos. Okay? Kasi kumilos ang Diyos. Kaya, naging mas magandang resulta dito sa kanila. No? Balikan ko lang ito. Pagkalipas ng 10 araw, nakitang mas malulusog at malalakas sila kaysa mga kasingkidad nilang pinakain na pagkain lang sa kanila. Mali 10 days lang. After 10 days, tinignan mo ang mga opisyal o pag ano nang nangyari sa apat na itong makulit. Apat ito na may special, ano. Hindi mo special kasi tubig na sa kagulay. Kasi ito, baka special kinakain mo. Pagkain ng hari kinakain. E ba't ganon? Mas magaganda ang itsura nila. Parang naging mas malulusog, parang mas tumaba. Iba yung tsura. Kitang-kita. Impress ka agad kahit in a matter of 10 days. Bakit? Ibig sabihin, kumilos ang Diyos, direkta doon sa apat na yon. Dahil sila ay sumunod sa kalooban ng Diyos. Yun ang bunga. Yun yung reward. No? So, an unwavering faith will reflect godly wisdom. As for these 4 youths, kapapatid, God gave them. Maging ilang beses nakikita, no? God gave, God gave, God gave, God gave. Ang Diyos, ang tumikilos. God gave them learning and skill in all literature and wisdom. And Daniel had understanding in all visions and dreams. Ang Diyos kasi yung nagbigay. Naging matalino sila, no, sa panitikan at akham ng mga Kaldeya sa mga Babylonians. Tinuruan lang sila, ang bilis na matuto. Na pag tinanong sila, siguro sa kanila siguro kagad na sasagot nila. Kasi isipin mo, magiging tauhan sila direkta ng hari. I-represent nila yung hari. Kaya kailangan sila yung the best. Sila yung marunong. Pero kay Daniel, mas special, no? Kasi Daniel, binigyan ng kakayahan na umunawa at magpaliwanag ng lahat ng uri na panitain at panaginip. Kakaiba ito. Si Daniel lang ay binigyan ng ganito. Yung description kay Daniel sa ibang chapter, Daniel greatly loved. Greatly loved. Yung description ng kay Daniel. Kung si David, a man after God's own heart, or si Abraham, a friend of God. Si Daniel, a man greatly loved. By whom? By God. Kasi yung kanyang puso, buong tubo sa Diyos. Kaya mahal na mahal siya ng Diyos. Kaya ang Diyos ibinigyan sa kanya, binigyan sa kanya, yung mga ganitong kakayahan. Kung gusto mo ng godly wisdom, para mabantayan sa epekto ng society sa paligid mo, spend quality time. Okay? Hindi yung nabasa mo yung one verse, okay, checklist. Tapos, para bang ginagawa mo lang yun para lang pag tinanong ko, nagbasa ko ng Bible, oo. Hindi ganun. Hindi mo intention ka, kaya mo ginagawa yun, hindi para sa ibang tao, para ang Diyos malugod sa iyo, natututo ka at binibigyan ka ng karunungan. So it is possible to find a way to live by God's standards in a culture that do not believe in God. Kahit mo sa isang lugar ka na, hindi sila naniniwala sa Diyos mo, pwede ka pa rin namuhay ng kaparaanan na ayon sa hata ng Diyos, ayon sa kanyang panuntunan. God never calls us to a challenge that He won't equip us to handle. Pag may inutos sa iyo, Panginoon, yung pinagawa sa iyo, tiyak, bibigyan sa iyo lahat ng resources na kailangan mo. Yung kakayahan ka na kailangan mo. An unwavering faith will prove God's faithfulness. Yes. Magkaroon 3 taon, okay? Pinalinya na sila kay Haring Nebuchadnezzar, kinausap sila, in-interview, at ano yung conclusion.
Kinausap sila ng hari at nakita niya walang kapantay sina Daniel, Hananias, Misael at Azarias. No comparison. Kaya naging lingkod sila ng hari. Kaya sila, hindi lang yan, description dito sa verse 20, no? Nakita ng hari na sa lahat ng bagay na sa 10 ulit. 10 ulit. Of course, hindi mo ma-quantify exactly yung husa, yung galing. Pero ibig sabihin, perfect sila. Perfect. Lahat na tinanong ng hari, nasagot. Yung sa interview, perfect. Kumbaga 10 out of 10. Perfect. Yun ang bunga ng kanilang pagsunod sa Diyos. So God will surely enable you for the task He requires of you. So lahat ng training dinaanan nila ng 3 years na yan, inalaw ng Diyos na madaanan nila for a purpose para magamit sila. Etong si Daniel at saka yung ibang mga kabataan, hindi lang yung silang apat, sila ay kinuha sa bayan ng Judah, no? Noong 606 BC, at nagkaroon sila ng 3 taong training, no? Under nung commander ng Nineveh, no? At yun nga, sabi ng hari, walang maaaring makaibig sa kanila. The difference was their character and the faithful provisions of their God, who granted them special knowledge, intelligence, and wisdom. At parang sa verse 17. Ang Diyos kasi nagbigay sa kanila nung kinakailangan nila. Yung karunungan, knowledge, wisdom. At yung character nila nahubog dahil sa pagkilos ng Diyos sa buhay nila dahil nais nilang tuparin yung kalooban ng Diyos. Kaya, kung gusto natin ng ating mga kasambahay, mga kapitbahay, kaibigan, makita nila yung pagkilos ng Diyos, kinakailangan buhay natin. Mamuhay tayo na wala silang may pipintas sa atin. Totoo, hindi po tayo perfect. Wala pong perfect sa atin. But at least, nakikita nila, ba't ima kayo? Ba't ganun kayo milas? Nalaman nila kasi. Then they will realize, kasi itong taong to, kumikilalang tunay sa Diyos na buhay. Kaya para sila gawin. And last point, an unwavering faith will result in a fruitful ministry. And Daniel was there until the first year of King Cyrus. Mahabang panahon yon. Nung dumating si Daniel sa Babylon, he was about 15, 16 years old. And he was there for 70 years under different kings. Kasi si Nebuchadnezzar, namatay din yan. Yung sumakop na Babylonia, sinakop din ng Medo-Persia Empire. Yung Medo-Persia, no? So, people of faith, sabi dito, have noticeable and significant spiritual influence. Kung Kristiyano ka dapat, kitang-kitang Kristiyano ka. Meron kang influensya. Just the way you speak. Bakit itong tao ko, hindi ka man nakita ang narinig na nagmura? Bakit agad yan? May significant difference. Bakit itong tao ko, pag kumakain, hindi ba kagad kain? Bakit siya nagpipray ko siya? Noticeable, diba? Simple lang pero noticeable. No? So ask the Lord, nabantayan yung puso mo parang magkaroon ng influensya sa iba. Okay? That you'll be strong and your influence will be ever increasing. Make choices for Christ today that will directly impact the influence you will have for Him tomorrow. So yung mga choices na ginagawa mo today, meron itong impact tomorrow and the next day. The more you study the Word of God today, the more you'll be ready tomorrow. Don't wait for tomorrow to be ready for tomorrow. Okay? Hindi ka yan. Live each day, sana, to hear the Lord's statement, na sana araw-araw sabi ng Lord sa atin, well done, good and faithful servant. Sana itong katawang ito, hindi lang yung pagdating ng araw na babuhin na tayo. But sana araw-araw, naisip natin, itong sinasabi sa akin ng Panginoon, na siya nagagalak sa atin.
When King Nebuchadnezzar took Daniel as one of his personal servants, simula lang to ng ministry niya, no? Na tumagal ng 70 years. So itong si Daniel ay nandun siya ng paghahari ni Nebuchadnezzar, no? And later on, si Nebuchadnezzar, pinalitan ng kanyang anak na si Belshazzar. Ganoon din ang trato ni Belshazzar sa kanya. Nagkaroon siya nalugod din siya kay Daniel. Nakita natin niya sa Daniel chapter 5, verse 29. And nung bumagsak yung Babylonian Empire, pinalitan ng empire ng Medes and Persians, tumalik naman si Darius the Mede. Darius the Mede. At kung si Darius the Mede, in-appoint si Daniel. No? Isa dun sa 3 tao na merong oversight, pamamahala sa kanyang kaharian. No? So, kay Daniel, hindi later, nagkakit verse kanina, hanggang dumating si Cyrus. See? Ang dami ng pinaglingkuran na hari na nagalak sa kanya. Ganon si Daniel. So, let me summarize yung ating equation. No? So, nakikita natin ito. Ito yung isang pong yun. An unwavering faith will win during difficult times. Okay? Magtatagumpay sa mga hirap na kapanahunan. Magtatagumpay sa kalabanan. Okay? Will overcome personal loss. Kung may kawalan ka, kakaroon ka ng overcomer ka. Okay? Tatayo sa prinsipyo. Kalulugdan ng Diyos. Enjoy God's favor. Conquer fear. Maging matagumpay sa pagsubok. Okay? Nagpapakita ng maka-Diyos na karunungan. Patutunayan na ang Diyos ay matapat at magkakaroon ng mabungang ministry. Ito po ay nangyari sa buhay ni Daniel at sa kanyang 3 kaibigan. Bakit? Sapagkat yung kanilang pananampalataya, hindi sila napilat anuman po yung nangyari sa kanilang pagbuhay. Manalangin po tayo. Aming Diyos, higit po namin nalalaman ang inyong kakayahan na kumilos sa buhay ng inyong Panginoon. Lalo na Panginoon kapag inyong mga anak ay committed na kayo po ay sundin, committed na bigyan kagalakan ng inyong puso, committed na hindi magpadumis sa mga filosofiya ng mundong ito, sa mga maling aral ng mundong ito, kundi umahawa sa malinis na dalisay na katotohanan ng inyong salita. Aming Diyos, tulungan niyo po kami na magkaroon ng karakter, ng puso, tulad po na pinakita ni Daniel, Ananias, Mishael, Azarias. Na kahit na binago yung kanilang pangalan upang para bang ito yung sisilbing pagkilala sa mga Diyos-Diyosan, hindi po ito naging malaki sa kanila upang sila pa rin ng lingkod sa tunay na Diyos. Ama sa kinakarap namin mga kalagayan, mga sitwasyon, mga pagsubok sa aming individual na buhay o sa buhay ng aming pamilya. Ama, tulungan niyo po kami. Salamat po sa pagkat kami po ay overcomer na ayon sa 1 John chapter 5 verse 4. Isa na po itong description sa amin. Kaya Lord, inaangkin namin ang katagumpayan sa lahat po ng sitwasyon na inyong kahintulutan na dadaanan namin sa aming buhay. Sapagkat ang aming Panginoong Yesus, una siya yung nagagumpay. He is victorious over sin, over death, because He was obedient to He honored you. Lord, bless your people. Give us a heart, Lord, a heart that greatly loves you. Upang Panginoon, just like Daniel, sana marinig namin sa inyo. Ito yung aking anak, whom I greatly love. Sana ganoon din po ang marinig namin sa inyo. Tanggapin niyo aming Ama, ang pinakamataas na pagsamba, papuri, parangal sa pagkayo lamang o Diyos, ang karapat-dapat na itaas sa buwan natin. So, magitan po na ang Panginoon Jesus. Ito ang aming dalangin. Amen. Amen.
Good morning po. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa pagkakataon muli na makatayo sa harapan niyo upang i-testify kung gaano po kabuti ang Panginoon sa amin ng aming pamilya. Actually po, iniisip ko kung ano pang isi-share ko today, pero nung nag-pray ako sa Panginoon, pinakita niya sa akin na napakarami palang blessings na dumating sa buhay namin. Unang-una, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi nung po mga 2 weeks before, 2 weeks ago, hindi ako nakapunta dito kasi dahil sa isang family gathering, gano'n. Nung po, pumunta po ako sa papa ko, nandun po kasi sa Grego eh. Then, sumunod na lang po ako, nag-tricycle ako. Kasi nauna na sila medyo na late na po ako. Nung palingon na kami, nag-signal yung tricycle pero mayroon pa rin nag-overtake na sasakyan po talaga. Buti na lang, hindi po natin po nung tricycle kung hindi talaga titilang po talaga kami dalawa. So talaga, nung time na yun, naisip ko talaga, sabi ko, baka mamaya mawalan ng nanay yung anak ko, yung ano. So, isa-isa po yun talaga na pinapasalamat ko talaga sa Panginoon na inano niya yung tricycle driver na maging na hindi siya lumiko kaagad na hindi niya yung malibele, parang gano'n. So, thank you Lord for that. And then, sa second naman po, nagpapasalamat din ako kasi nung nag-apply po ako sa trabaho, na-hire naman ako. Alam ko na although meron akong experience na medyo doon, pero alam ko po na sa Lord pa rin talaga. So, inano ko pa rin yun, talaga pinag-pray ko sa Panginoon at binigay naman po sa akin. So, sa pangatlo naman po, yun nga, hindi talagang thankful ako sa Panginoon. Nagpapasalamat ako kasi yung asawa ko, nagkaroon na rin po siya ng bagong trabaho, nakaalis na po siya ng 30 years na po siya sa Middle East. Yun nga, hindi siya nakauwi na matagal. Pero nagkaroon siya ng bagong opportunity out of Middle East. Hindi na siya umuwi ng Pilipinas doon. Ako din talaga siya umuwi ng Pilipinas. Sabi niya, baka pag umuwi siya ng Pilipinas, alam naman natin yung kalangalan dito, baka ma-consuming pa daw sa. So, although naghintay na matagal, pero salamat, lahat ng documents and everything, naka-transfer na po siya sa bago niyang location ngayon. So, ayun po. So, nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Sabi, yun nga po na matagal kami nagkita. So, ito na sabi niya, meron siyang isang ng kagandahan ng nilipatan niya ay makakauwi na po siya twice a year. Yun. So, unlike before na talagang every 2 years kasi hindi pa natutuloy yung jumping from company to company. So, ngayon, ito, sabi ko, Lord, talagang ito na po yung matagal na rin po kami nagtiis, sabi ng asawa, matagal na kami nagtiis na hindi magkasama. So, nagpapasalamat po kami sa mga binigay pong blessing sa amin ng Panginoon. So, kaya inaano ko po, in-encourage ko po yung mga kasama ko sa church na alam ko may mga kanya-kanya po tayong issue, may kanya-kanya po tayong mga pinagdadaanan, lalo sa mga OFW family. Na po tayo, para sa akin, unahin po muna natin yung Panginoon and establish po muna na yung faith natin sa Kanya. Kahit po sa mga dito, sa mga magkakasamang family, although alam ko din na hindi lahat ay kumikita ng sapat, pero isang malaking blessing na po talaga na kasama nyo yung isa't isa, mag-asawa, na magkakasama kayo dito. So, yun po, yun na po at sa time of giving, let's pray po muna. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na to na nagkasama-sama kami muli upang sambahin ka, didadakila at dadakilain ka. Tinataas po namin ang iyong pangalan, Panginoon, na kayo patuloy na maitaas at kami ang maibaba. Nagpapasalamat po kami, Lord, sa mga patuloy ng blessings na dinadala niyo po sa amin, Panginoon, sa aming pamilya. And we pray po, Lord, na yung mga portions na yun ay maging rin po kami, Lord, na maging consistent po kami na i-spare yung para po
sa inyo, Panginoon, para po sa magamit po, Panginoon, sa mga pangangailangan ng church na to. And we know, Lord, na each and everyone here, meron silang mga desires, Lord, na mapagbigay ng best para sa inyo. Although, Lord, we know also, in reality of life, na maliit ang sahod, na konting opportunity, Lord. Alam ko na, desires lang po nila yun, na ang nabibigay po talaga nila ay hindi po yun talagang para sa inyo, Lord. So we pray in Jesus' name and we declare for more blessings to enlarge their territory, to give them more opportunity, O God, to give them more knowledge and wisdom on how to increase, Lord, yung mga blessings na dumarating po sa buhay nila, Panginoon. And we pray, Lord, sa mga family, each and everyone, Lord, sa mga may mga sakit, Lord, na isang nagiging dahilan kung bakit nababawasan pa, Panginoon, ang mga dinadala sa inyong church, Lord. We pray in Jesus' name na we declare healing, Panginoon, and we declare, Lord, na kung ano pa po ang nagiging sanhi ng kakulangan, Panginoon, kayo po ang magpuno nito, Panginoon. Sa mga kasama po namin at sa mga kababayan po namin, Panginoon, na nagiging hopeless na po lalo sa finance nila, Lord. We pray, Lord, for more opportunities as well at sa mga ideas po na magbibigay sa kanila ng paraan upang kumita po, Panginoon. And also, Lord, we're praying po sa mga naghahanap po ng trabaho na bigyan nyo rin po sila at sagutin ang kanilang mga panalangin, Panginoon. At sa mga pamilya po, Panginoon, na although kumikita pero hindi po magkakasamang family, we pray, Lord, na kayo po ang gumawa ng pagkakataon, Panginoon, upang magkaroon na rin po ng opportunity na magkasama ang bawat family at the same time ay meron din po silang kumikita at the same time ay magkaroon po sila ng pagkakataon, Panginoon, na magpuri at magpasalamat sa inyo nang walang ibang iniisip, Lord. Dahil kayo na po ang nagpupunan ng lahat, Lord. And we're praying also sa aming sa mga pastors, Lord, na sana po ay ingatan niyo rin po ang kanilang mga family, increase niyo rin po ang mga natatanggap nila sa church, Panginoon, sa iba pong mga negatives, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. And I know, Lord, na bawat binibigay na po namin sa inyo ay binibigay niyo po, ibabalik niyo po ito ng 100-folds, Lord. Maraming salamat po. In Jesus' mighty name, pray. Amen. Hello po, para po sa ating announcement, ayun po, para po sa mga nagdiriwang ng ating, ng kanilang mga kaarawan, batiin po natin sila, ayan, si kapatid na Jonathan Baroga, anak ni, manugang ni Ate Dory, asawa ni Ate Dayan. And si John Erwin Ocampo, yan po, pangalawang po sa panganay ni Pastor Erwin, ayan si John Ocampo. And also si Ate Obeng, si Ate Obina Tinaw, nagsaselebrate din ng kanyang kaarawan this coming October 27. Ayan po. And also si Ate Vilma Samson, kapatid po ba ito ni Ate Jen? Nanay po. Si Nanay Vilma. Happy birthday po. Ilang taon na po si Nanay Vilma? 70 po? 73. Okay po. Malaking pagpapala. Ano po ang ating Panginoon. Okay, so dalangin po namin sa mga naglilibang ng mga kaarawan. Nabigyan po sila ng mahabang buhay. O God, yung panibagong hininga na lagi mong pinagkakalob sa iyong mga anak. Salamat po. At yung kagalakan sa pagdiriwang nila ng kanilang kaarawan ay lagi pong sumakan nila. Sige po, para sa ating awit, para sa kanila. Sige,
doon sa hindi po nakakadalo, meron din po tayong online, but still po, we are still encouraging po everyone to please join us po. Every Wednesday po, nagsimula po kami 6 ng hapon po hanggang 7 or more than 7 po. Ayan po. Yan. And after po noon, nagkakaroon po kami ng fellowship. Ayan. Kaya, ayun po, ni-encourage po namin kayo to feel the presence of our Lord during every Wednesday po. Ayan. Ayun po, meron pa po tayo mga announcement. Okay po, this coming November 5 po ay magre-resume po yung ating Sunday School. Ano po, November 5. Meron po tayo mga, andyan po yata sa meron po ba dyan sa, yung mamumog po from discipleship to equipping and yung movement po natin. So kung tapos na po kayo sa dito sa first group, lipat po kayo ng second group. Yung second group po, lilipat na ng third group, yung equipping po. Yung meron po tayo mga mates, nakalimutan ko na po nandun sa kopya ko, nandun. Siguro medyo mahaba po yata yun. Baka hindi ko nasasabihin, pero meron po siguro dyan sa likod, baka po andyan yung mga pangalan po na mapopromote sa next, sa next group. Ayan po. And also, this coming November 4 po, Sabado po yun, oras ng 1:00 hanggang 3:00, magkakaroon po ng discipleship summit po dito sa People Center. Doon po sa gusto magpagamit sa Panginoon, okay po, very much willing po yung ating church, lapitan po natin yung ating mga kapastoran. Kung gusto po natin magpagamit, sa ating Panginoon, yung mga talento, sabi po ni Pastor Raymond, na lahat tayo ay binigyan ng mga talento ng ating Panginoon. At sa huling pagkakataon po, sa wakas ng panahon, tayong lahat po ay haharap sa ating Panginoon. At magre-report po tayo, ano ba yung ginawa ano ba ginawa mo sa talentong ibinigay sa iyo ng ating Panginoon. So, kailangan po makapag-report tayo ng okay mo sa ating Panginoon. Gamitin natin yung ating mga talento, magpagamit po tayo sa Panginoon. Yan po. Meron pa po announcement. Wala na announcement. Okay, sige po, tayo po ay tumayo at magkaroon po tayo ng panghuling panalangin pangwakas na panalangin para sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. We give you glory, O God. We give you honor, we give you praises, O Lord Jesus. Hallelujah. Diyos amang banal, salamat Ama sa pagkakataon, Panginoon, na lagi at lagi, Panginoon, na kami binibigyan mo, Panginoon, ng privilege, O God, upang makarating, Panginoon, sa bahay-sambahan na ito, Panginoon, upang kami ay sama-sama makapagbigay ng papuri, Panginoon, sa iyo, nang makapagbigay ng pasasalamat sa ginagawa mo sa aming buhay, whether in good times or in bad times, O God. Amin po itong pinasasalamatan, O God. Hallelujah. Salamat po sa lagi mong pagyakap, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord, for loving us, Panginoon, sa pag-ibig, Panginoon, sa unconditional love, Panginoon, na binibigay mo sa amin despite, Panginoon, doon sa aming mga, despite, Panginoon, sa aming mga pagkakamali, Panginoon, to yung aming mga stumbles, Panginoon, yung aming mga failings, O God, hallelujah. Salamat, Panginoon, sa lagi mong pag-unawa sa aming mga kakulangan, Panginoon, sa aming mga kakapusan, Panginoon. Hallelujah. Patawarin mo po kami, Panginoon. Forgive our missteps, O God. Hallelujah. And always guide us, O God, as we seek, Panginoon, to serve you wholeheartedly, O God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We ask, Panginoon, that you help us stay, Panginoon, consistently, O God, in your word, Panginoon, each day, O God. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Higit sa lahat, kailangan pa namin, Panginoon, ang iyong gabay, Panginoon, so that we might abide in you, O God. Hallelujah. We are asking, Panginoon,
God, with wisdom, O God. Draw close to us, Panginoon, Lord, for we know, Panginoon, that without faith, O God, God's favor will not be with us, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Patuloy kami nalalagay, Panginoon, sa iyo, O God, to please help us, Panginoon, to keep our mind focused on you, O God. And may we strive, O God, to your will, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon, for your compassion, O God. Hallelujah. For your kindness toward us, Panginoon. Hallelujah. May your Spirit, O God, allow us to live in victory, O God, over sins, Panginoon. Hallelujah. Lord, thank you, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Patuloy kami na namin, Panginoon, sa aming mga kapastoran, O God. Hallelujah, Panginoon. Hallelujah. Katulad namin, Panginoon, they are not also free, Panginoon, sa mga fasting, O God. Hallelujah. Kaya dalangin namin, O God, to give them strength, Panginoon. Hallelujah. Bigyan mo sila ng kalakasan, Panginoon. Mentally, Panginoon. Physically, O God. Emotionally, O God. Hallelujah. And even spiritually, O God. Napakahalaga, Panginoon, na kanilang buhay para sa amin, Panginoon, bilang kanilang mga pastor, O God. Hallelujah. Pagpalain mo po ang kanilang buhay, maging ang kanilang buong pamilya, O God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Dinami namin lagi, Panginoon, sa iyo yung aming mga kapastoran. Panginoon, maging ang kanilang buong pamilya, yung kanilang mga anak, Panginoon. Hallelujah. Yung kanilang pag-ibig, Panginoon, sa kanilang mga tupa, O God. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa kanilang pagpapagal, Panginoon, sa amin upang kami ay madala sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Napakahalaga, Panginoon, ang kanilang presensya, O God, sa aming mga buhay. Oh God, thank you, Lord. Thank you, Lord. At Panginoon, sa darating na eleksyon, oh God, hallelujah. Nawa, Panginoon, ikaw ang mag-intervene, Panginoon, hallelujah, sa lahat ng mga kaganapan sa oras, sa araw na yun, Panginoon, yung kaayusan, Panginoon, ay aming maranasan, Panginoon, sa oras na yun, oh God, hallelujah. Alam namin ikaw ang kikilos, Panginoon, sa lahat ng mga bagay na ito, oh God, hallelujah. Alam namin, Panginoon, na hindi mo kami pinabayaan, Panginoon, sa simula ng aming buhay. Hanggang sa kalagitnaan at maging sa katapusan ng aming buhay, alam namin na ikaw mag-i-intervene sa aming lahat, Panginoon, hallelujah. Salamat, Ama, sa iyong pagpapala, Panginoon, sa bawat isa sa aming mga buhay, Panginoon. And we ask all of this, Panginoon, in precious name, the author and the finisher of our faith. In Jesus' mighty name, this we pray. Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Once again, let's echo God's authority and victory. Hallelujah.